Magandang araw po mga boss. Ito pong gagawin ko is Isuzu Trooper. Lilinisan ko po yung brake nito sa likuran at i-adjust ko po yung pinaka handbrake niya. Meron po itong dalawang tornilyo, yan po yung tinuturo ko. Yan. Number 14 po yan, gamit po kayo ng box wrench. Luwagan nyo po muna yung dalawang tornilyo niya sa taas po, tsaka sa ibabaw. Pag naluwagan nyo na po yan, alisin nyo na po yung pinaka-bolt pin nya. Ayan. Tapos, hilahin nyo po siya palabas. Dahan-dahan lang po. Ayan. Uga-ugayin nyo lang siya. Pag medyo matigas, pwede nyo siyang sikwatin ng flat screw para hindi po kayo mahirapan. Pag naalis nyo na po yan, tanggalin nyo na po yung pinaka brake pad nya. 2 piraso po yan. Actually yung brake pad yan makapal pa eh. Kabilaan po yan mga boss. May in and out yan. Inner at saka outer, ibig ko sabihin. Tapos saka nyo po muna lihahin. Kaya nyo naman po siya nililiha kasi yung brake pad po, pagkatagalan nyo po yung ginagamit, minsan kumikintab po yan, tapos matigas po siya, parang inaalis nyo lang po yung nasunog sa pinakaharapan niya. Yun lang naman po ang purpose nyo sa pagliha. At dito naman po, balik po tayo dito sa caliper holder niya. Meron po yan 2 tornilyo. Gamit po kayo ng number 17. Yan. 2 din po yan. Isa sa taas, tsaka isa sa baba. Kapag naluwagan nyo ng yung bolt nya, para hindi na kayo masyado mahirapan sa mga alay sa kakapihit, pwede naman pong gamitan ng daliri nyo na lang. Mas na-exercise pa yung daliri nyo, mas madali nyo pa siyang matatanggal. Ayan, nakaharang po kasi yan pag mag-adjust kayo ng handbrake, yung pinaka-holder nya or bracket ng brake caliper. Yan yung 2 tornilyo na tinanggal ko. Number 17 po yan. Tsaka nyo po, paluin nyo lang ito ng konti. Pwede nyo po siyang gamitan ng tornilyo de 12. Pero kung maluwag naman, ba't nyo pa gagamitan nun? Tapos pag natanggal nyo na po yan, ayan po yung pinaka-adjuster nya. Ayan. Ayan, yung tinuturo ko po na yung flat screw. Ayan po yung adjuster nya. Pero bago nyo i-adjust, pwedeng liyahin nyo muna siya ng kaunti para maalis yung pinakakintab nya. Kabilaan po yan. Nawawala po yung parang nasunog po yun sa ibabaw. Lalabas po yung kulay niya ulit na medyo light brown. Tsaka punasan ng basahan. Kung wala po kayong hangin, pwede na po yan, basahan lang. Actually, kapag yung may-ari ng sasakyan, malinis na talaga sa sasakyan niya. Hanggang loob yan, malinis yan, sigurado. Ayan po. Ganon din po itong pinaka-rotor niya, rotor disc. Punasan nyo rin po yan. Bago nyo po siya ibalik. Maganda po kasi yung panagtatrabaho kayo, bago nyo binabalik yung pyesa, laging malinis. Para hindi po kayo magkaroon ng problema. Kasi pag marumi po yan, minsan nagkakaroon po yan ng sounds. Ito po yung handbrake adjustment niya. Pipihitin niyo po siya pataas. Pwede po kayong gumamit ng screw, pwede po kayong gumamit ng plies. At kung sakaling maluwag pa sa akala nyo, pwede niyo po siyang adjust ulit. Basta kailangan lang, wag po yung pakat o yung dikit. Kasi pag tumagal po yan, tumatakbo kayo, maninikit po yung brake nyo. Siya nga po pala sa likod, meron po yung sinusundot para mag-adjust, pwede rin ganun ha. Paalala ko lang. Kaya lang, paano nyo makikita kung hindi ko bubuksan dyan? Okay po, yan. Pag medyo kumapit na siya ng konti, ramdaman nyo, para medyo may sumasabit na, okay na po yung mga boss. Babalik nyo na po ngayon itong caliper holder nya or bracket. Babalik nyo na po yan. Ating gawin, 2 tornilyo niyan, huwag yung kalilimutang higpitan pag nailagay nyo. 2 lang naman po yan, number 17.
Yan. Higpitan nyo po siya maigi mga boss kasi preno po yung ginagawa nyo. Mahirap na baka magkaroon kayo ng problema. Ako nga po pinapalo ko pa yan pag kinakabit ko eh. Una kasi itong sasakyan to malaki to eh. Kaya kailangan mahigpit talaga. At ito naman pong brake pad, ikakabit na natin. Yan po, itutusok nyo po yan sa pinakagatla. Medyo binidyohan ko po ng matagal yan para mapag-aralan nyo po kung paano ko po ikinabit. Panoorin nyo po. Pag ikakabit nyo po yung brake pad at pwede nyo na po ibalik itong brake caliper nya. Yan, dahan-dahan nyo lang po siyang ikabit. At pag nailagay nyo na po yan, yung dalawang tornilyo po ulit na bolt pin nya, ilagay nyo na po yan, dalawa po yan. Yan. Ayan po, mahigpit na. Sa paghigpit naman po ng tornilyo niya mga boss, hindi naman ganun kahirap. Pag meron ka lang ratchet, para hindi ka mahirapan, pwede rin, mas madali. Ayan, ganun lang naman po siya, kaya kayang-kaya nyo po yan mga boss. Kabit na siya, okay na po. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo kahit kaunti lang. At huwag nyo naman po sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat po ulit.